Magandang araw mga kakaiju number 8 recap. Welcome back sa ating channel. At habang wala pa ang next chapter ng Kaiju number 8, dahil sa August 15 pa po ang released na kasunod na chapter 112, at maliban sa kwento ni Hunter Baphomet ay may panibagong magandang anime akong handog sa inyo. Ito ang pinamagatang Godlike Necromancer, na pinagbibidahan ng binatang na nagngangalang Lin Moyo. At nagsimula ang kwento kay Luyon, siya ang principal ng Shihai Academy, na nagsasabi sa mga estudyante ng Shihai Academy na ngayon ang araw na pipiliin ang kanilang mga propesyon, at ang araw na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umaasa siyang lahat sila ay makakaabot sa parehong level ng kanilang elder. Si Su Changxing, at maging mga haligi ng sangkatauhan. Ang isang prinsipyong binabanggit ni Liu Yun ay si Su Changxing, isang level 80 Holy Mage. Nagiging competitive ang lahat. Tinitingnan si Lin Moyo, ang nangungunang estudyante ng Shihai First Academy. Ngunit hindi alam ng lahat na si Lin Moyo ay na-reincarnate sa mundong ito at namumuhay na rito sa loob ng napakaraming taon. At sa wakas, makukuha na niya ang kanyang propesyon. Sa mundong ito ay parang isang laro, at hindi lang maraming mga dungyon ang meron, kundi pati na rin ang mga halimaw. Pagkatapos ng pagpili ng propesyon, ang mga individual ay maaaring makakuha ng XP sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw. Pagsalakay sa mga hidden dungeon upang mag-level up, mapahusay ang mga skills, at mapataas ang kabuang lakas. Hindi mabilang na mga yugto ng isang katauhan ang nag-ukit ng isang buhay na espasyo para sa isang katauhan sa gitna ng hindi mabilang na mga halimaw. Ganyan sila nagkaroon ng matatag na lipunan ngayon. Sa katunayan, ang pinakasikat na mga propesyon sa mundong ito ay natural na ang mga combat class. Ang mga propesyon ang support class ay susunod sa linya na sinusundan ng mga job class. Ang mga combat class at support class ay maaaring hatiin sa 5 klase: low, medium, high, rare at legendary. Ang buong lungsod ng Shihai ay maaaring hindi makagawa ng isang legendary class sa loob ng 10 taon. Biglang inanunsyo niya na ang Transmutation Circle ay isinaaktibo. Pinuntahan siya ni Yang Lin, kaklase ni Moyo, at tinanong siya kung ano ang pinakagusto niyang propesyon. Sinabi ni Yang Lin kay Lin Moyo na gusto niyang maging isang kabalyero, magiging knight siya for sure, and then he can protect the girls. Sinabi sa kanya ni Yang Lin na ang mga resulta nila ni Shi Ashway ay napakahusay na maaari siyang magbago sa isang mahusay na propesyon. Umalis si Lin Moyo nang hindi sumasagot sa kanya. Pinigilan siya ng ibang kaibigan ni Yang Lin at tinanong siya kung bakit niya kinakausap si Lin Moyo. Sinabi nila kay Yang Lin na hindi siya sasagutin ni Lin Moyo. Buti na lang medyo mas maganda ang grades ni Lin Moyo. Siguro ngayon ay sa livelihood class ang pipiliin niyang propesyon. Hiniling ni Yang Lin sa kanila na huwag sabihin yon. Sinabi niya sa kanila na hindi nagsasalita si Lin Moyo dahil lang sa ayaw niya. Sa kabilang banda, binati ni Luyon si Zhang Qian, level 52 Formation Master. Masyadong nagulat si Lin Moyo nang makita si Zhang Qian na pagtanto niya na ang matanda ay talagang isang master ng panahon. Na isang rare na sumusuporta sa propesyon. Sinabi ng principal na si Luyon na kapag inihayag niya ang pangalan ng kanilang estudyante, dapat silang pumasok sa Transmutation Circle. Ang una ay si Shuda. Si Shuda ay nakakuha ng isang livelihood class na magsasaka. Masyadong nabigla si Shuda, hindi siya makapaniwala na nakakuha siya ng livelihood class at magsasaka pa. Ang susunod na lalaki ay makakakuha ng isang livelihood class, isang chef. Masaya siya dahil chef ang tatay niya, at hindi niya akalain na magiging chef din siya. Namanan niya ang propesyon ng kanyang ama. Sinabi ni Zhang Qian kay Principal Luyon na ang mga mag-aaral sa taong ito ay napakakaraniwan. Sinabi ni Luyon, hanggang ngayon, wala pang rare na propesyon. Tinanong ni Zhang Qian si Luyon kung ilang taon na ang nakalipas mula nang magkaroon ng kanyang academy ng isang rare class. Sinabi niya kay Luyon na masarap magkaroon ng high level ng propesyon mula sa combat class. Sinabi sa kanya ni Luyon na mayroon lamang 1 o 2 rare na propesyon sa buong lungsod ng Shihai taon-taon. Kaya't labis siyang umasa. Ang sumunod na estudyante ay si Xiaxui.
Si Xiaxue, at habang naglalakad patungo sa Transmutation Circle, ay may nagsabi kay Lin Muyu na ipapakita niya sa kanya kung sino ang tunay na henyo. Iniisip ni Xiaxue na bagamat kilala sila bilang dalawang henyo ng akademya, palaging nasa ibaba siya ni Lin Muyu, ngunit hindi siya aamin ng pagkatalo. Nang makita ni Zhang Qian si Xiaxue, tumayo siya mula sa kanyang upuan, at sinabing, may potensyal ang babaeng ito. Tinanong ni Principal Lu Yun si Zhang Qian, bakit natin nasasabi yan? Sinabi si Zhang Qian, ang kanyang mental na lakas ay higit sa 2 beses, kaysa sa ordinaryong tao, at maaaring siya ay maging isang mage. Sinabi ni Liu. Iyan ay isang high level ng propesyon sa combat class. Kung siya ay isang espesyal na mage, kung gayon ito ay isang rare na propesyon. Habang nag-uusap silang dalawa, tinapakan ni Xiaxue ang Transmutation Circle. Nang matapakan niya ito, nagkaroon ng malaking apoy sa kalangitan. Sumigaw si Zhang Qian, isang pangitain ang lumitaw. Ito ay isang rare na propesyon. Nagising siya ng isang propesyon sa combat class, Elemental Mage, na isang rare na propesyon. Lahat ay nagsaya para sa kanya. Pinuri ni Zhongchan si Xiaxue, sinabing napakagaling niya, nagpasalamat si Xiaxue sa kanya, binati siya ng mga kaibigan ni Xiaxue para sa kanyang rare na propesyon, sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga kaibigan na sa pagkakataong ito ay sigurado siyang malalampasan ni Xiaxue. Ang nakakainis na Lin Muyu na yon, nagseryoso si Xiaxue nang marinig niya ang pangalan ni Lin Muyu. Ang sumunod na estudyante ay si Lin Muyu, napangiti si Xia. Iniisip na sa pagkakataong ito ay siguradong mananalo na siya. Tinanong ni Principal Liu Yun si Zhang Qian kung ano ang tingin niya kay Lin Muyu. Sinabi ni Zhang Qian kay Liu Yun na bukod sa napakakalmang hitsura, walang espesyal kay Lin Muyu. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Zhang Qian na may 2 henyo sa kanilang paaralan, si Xiaxue ang pangalawa, at si Lin Muyu ang una. Sinabi ni Zhang Qian kay Liu Yun na dapat niyang malaman na ang performance sa akademiko at class change ay hindi laging magkaugnay. Tumingin si Principal Liu Yun kay Lin Muyu na tumuntong sa Transmutation Circle. Nang matapakan nito ni Lin Muyu, may napakalaking enerhiya na pumapasok sa kalangitan. Nagsimulang umihip ang hangin, at ang langit ay parang gustong salubungin ang Earth. Ang langit ay puno ng madilim na ulap, at may kidlat sa buong kalangitan. Tumingin sa langit si Principal Liu Yun at nagtanong, ano ang nangyayari dito? Sinabi ni Zhang Qian na ito ay isang pangitain. Naisip ni Principal Liu Yun na ito ay isang napakalaking pangitain. Ito ba ay magiging isa pang rare na propesyon? Ito ba ay combat class o support class? Tumingin si Xiaxue sa langit at naisip na ang pangitain ito ay mas malaki kaysa sa nakita niya noong siya ay nag-class change. Sabi niya, walang paraan, na hindi siya matatalo kay Lin Muyu. Biglang sumigaw ang isang estudyante na may paggalaw sa madilim na ulap. Ilang uri ng mga sundalo ang lumilataw sa madilim na ulap na yon. Bagamat ang mga sundalo ay mga undead na sundalo. Lahat ng mga estudyante ay natakot na makita ang mga undead. Ang madilim na ulap ay puno ng undead. Mayroong bilyon-bilyong mga undead na sundalo sa madilim na ulap na yon. Si Xiaxue ay nakatingin sa mga sundalong yon, malinaw na alam niyang isa lamang itong pangitain, ngunit hindi niya kayang labanan ang mga ganoong bagay. Lahat ng mga undead na sundalo ay pumasok sa katawan ni Lin Muyu. Nakuha ni Lin Muyu ang profesyon ng combat class, the Necromancer, na isang unique hidden profession. Sa kamay ni Lin Muyu, isang birding apoy ang nabubuo. Naisip ni Lin Muyu, ito ay isang unique hidden profession, nangangahulugan nito na siya lamang ang Necromancer sa mundo. Maliban kung si Lin Muyu ay mamatay. Hindi na magkakaroon ng ibang profesyon na katulad niya, ang unique hidden class na ito ay hindi lamang mas bihira kaysa sa mga rare na profesyon, ngunit mas bihira pa kaysa sa mga legendary na profesyon. Pinag-uusapan nila na napakalakas ni Lin Muyu kaya nag-transform siya sa isang unique hidden profession. Paano siya naging napakaswerte? Maaaring hindi gumana ang aray. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga hidden na profesyon ay hindi palaging makapangyarihan, at mayroong maraming mga tao sa kasaysayan na ang mga hidden na profesyon ay hindi masyadong mahusay.
Ang mga hidden profession ay bihira lamang at hindi palaging malakas at mahusay. Nag-uusap ang mga babae, ang pangitain kanina ay nakakatakot. At ang kanyang profesyon ay isang necromancer. Hindi ba kailangan niyang harapin ang mga patay sa lahat ng oras? Hindi siya nagsasalita. Hindi ba bagay na siya para makipag-usap sa mga patay na tao, hindi na niya kailangang magsalita? Lahat sila ay nagsiselos kay Lin Moyu, ngunit hindi ibinibigay ni Lin Moyu kung ano ang tingin nila sa kanya. Iniisip ni Lin Moyu na ang pagiging kakaiba ng hidden profession ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Tinawag ni Hang Qian si Lin Moyu mula sa likuran, binati siya ni Lin Moyu at tinanong siya kung paano niya siya matutulungan. Sinabi ni Hang Qian kay Lin Moyu na hindi pa niya nakita ang unique class ni Lin Moyu. Maipapakita ba niya ang kakayahan ni Lin Moyu? Sinabihan siya ni Lin Moyu na maghintay sandali. Tumingin si Lin Moyu sa kanyang status window na nagsasabing si Lin Moyu ay isang level 1 necromancer na may isa 0 TA summoning space. Maaari niyang ipatawag ang mga skeleton warrior sa level 1, isang black iron level skeleton warrior. May mga itim na bakal, tanso, pilak, ginto, brilyante, maalamat, at divine level skeleton warriors. Si Lin Moyu ay mayroon ding Soul Blaze level 1. Sinusunog nito ang kaluluan ng target at nagdudulot ng burning damage. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa espiritual na kapangyarihan at level ng skills ni Lin Moyu. Naisip ni Lin Moyu na mas malakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan na nangangahulugan na ang mga necromancer ay kabilang sa profesyon ng mage, ngunit ang skills sa pagpapatawag ng mga skeleton warrior ay tulad ng klase ng summoner. Sinabi ni Lin Moyu, "Summon skeleton warrior," at nagsimulang kumikinang ang kanyang mga kamay sa birding apoy na yon. Isang itim na skeleton warrior ang lumitaw sa harap ng lahat na may malaking espada sa kanyang kamay. Nagulat ang ibang estudyante na si Lin Moyu na ipinatawag ang kalansay mula sa madilim na ulap. Natakot sila. Akala sa pagkakataong ito ay totoo na, at binato ni Hang Qian ang isang spiritual laser sa skeleton warrior ni Lin Moyu. Nakatanggap si Lin Moyu ng notification na inatake ang skeleton warrior at tinanong nito kung gusto ba niyang mag-counter-attack. Pinili ni Lin Moyu na huwag umatake. Sinabi ni Hang Qian kay Lin Moyu na ang kanyang skeleton warrior ay masyadong alerto. Tumingin si Hang Qian kay Lin Moyu at naisip na siya mismo ay isang level 52 na professional at si Lin Moyu ay level 1 pa lang, ngunit ang sama niya ay handang siyang labanan. Ang mga katangian ng skeleton warrior na ito ay karaniwan, isang level 1 pa lang si Lin Moyu, kaya mahirap makita ang tibay ng kanyang profesyon. Marahil pagkatapos na maging high level, ang skeleton na ito ay magiging mas malakas. Sinabi ni Hang Qian kay Lin Moyu na magsikap siya. Siguro sa hinaharap ito ay magdudulot sa kanya ng maganda. Noong naglalakad si Lin Moyu kasama ang kanyang skeleton warrior, lahat ay lumayo sa kanya. Masyadong nasasabik siyang Lin na makita ang skeleton warrior na yon. Tinanong niya si Lin Moyu kung maaari niya itong hawakan. Hinawakan ito niyang Lin at tinanong si Lin Moyu kung makapangyarihan ang skeleton na ito. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na ang skeleton na ito ay dapat na mas mahusay kaysa kay Yang Lin. Sinabi niyang Lin na hindi siya naniniwala sa kanya. Biglang tinawag ang pangalan niyang Lin, ni-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon. Nang ma-recall ni Lin Moyu ang skeleton warrior na yon, nakatanggap siya ng notification na ang kanyang summoning space ay mapupuno sa 10. Mayroong ng isang skeleton warrior sa loob nito. Nauunawaan ni Lin Moyu na ang summoning space ay maaaring tumanggap ng mga summon at maaaring ipatawag anumang oras nang hindi na kailangang kumonsumo ng espiritual na enerhiya. At ang kapasidad nito ay tataas habang siya ay nag-level up. Biglang naisipan ni Lin Moyu na mag-level up. Naalala niya na noong kapapalit lang niya ng profesyon, para siyang nakakita ng isang totoong necromancer. Isang araw, makakapatay din siya ng dragon sa ilang segundo. Bumalik siyang Lin kay Lin Moyu. Nakuha niya ang isang profesyon ng combat class, Sword and Shield Knight, isang advanced na profesyon. Habang tumatawa, sinabi niyang Lin kay Lin Moyu na magkasama silang lalaban sa hinaharap. Tatayo siya sa harap ni Lin Moyu,
kung gusto nilang patayin si Lin Moyu. Dapat nilang tap-aukan ang kanyang bangkaidin ni Lin Moyu. Sinabi sa kanya ni Lin Moyu na kabaliktaran ang sinabi niya. Umiti siyang Lin at sinabi kay Lin Moyu na sa wakas ay ibinuko na niya ang kanyang bibig. Sinadya lang niyang Lin ang kabaliktaran. Sinabi ni Principal Liu Yun sa mga mag-aaral na kahit anong profesyon ang kanilang nakuha, ang akademya ay nag-ayos ng isang lugar para sa kanilang pag-unlad. Bukas, magbubukas din ang beginner level ang Dungeon ng Shihai City. Umaasa siyang lahat sila ay nagsisikap na umunlad. Sinabi niya sa mga estudyante na makakuha ng magagandang marka sa malaking pagsusulit sa isang linggo at makapasok sa institusyon para sa higher learning na kanilang pinili. Si Lin Moyu ay naglalakad sa labas ng akademya. Iniisip na ang mga halimaw sa mga newbie upgrade dungeon ay puro sa level 1 hanggang 8, ang bilang ay maliit, at ang kahirapan ay napakababa. Ito ay higit na ligtas kaysa sa iba. Biglang tumakbo si Xia Xue papunta sa kanya, hinihiling sa kanya na hintayin siya. Sinabi ni Xia Xue kay Lin Moyu na gusto niyang makipagkumpetensya sa kanya. Tinanong niya si Lin Moyu kung may lakas ng loob siyang makipagkumpetensya. Ok lang ito kay Lin Moyu, sinabi ni Xia Xue. Ito ay isang deal kung gayon. Hindi siya patuloy na matatalo sa kanya. Iniisip ni Xia Xue na bagamat natalo siya muli sa kanya ngayon, hindi na siya magtatalo. Maya-maya sa bahay ni Lin Moyu, nakatayo si Lin Moyu sa isang lumang bahay, nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, masaya si Lin Moyu kasama ang kanyang lola at kapatid na babae. Naisipan ni Lin Moyu na sabihin sa kanyang lola na matagumpay niyang nabago ang kanyang profesyon, isang napaka-rare na hidden profesyon. Gusto niyang sabihin sa kanyang kapatid na maghintay para sa kanya. Papapasukin din siya sa Xiajing Academy, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Ito ay si Principal Liu Yun. Dumating siya para ibigay kay Lin Moyu ang kanyang pangaraw-araw na mga gamit. Iniisip ni Principal Liu Yun na noong nakaraang taon sa Shihai City, tanging ang nakatatandang kapatid na babae ni Lin Moyu. Si Lin Mohan, ang nakapasok sa Xiajing Academy ng mag-isa. Nangako si Principal Liu Yun kay Lin Mohan na alagaan niyang mabuti ang kanyang nakababatang kapatid bago siya pumayag na pumunta sa Xiajing. Kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Pinasalamatan siya ni Lin Moyu para sa mga supply. Sinabi ni Principal Liu Yun kay Lin Moyu na bukas ay papasok siya sa Dongyeon para sa pagsusulit. Kaya dapat siyang magpahinga ng mabuti. Sa hating gabi, biglang nagising si Lin Moyu nang makarinig siya ng boses na nagsasabing, nagloload ang system, may kulay birding kulay na game-like system interface sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat si Lin Moyu, iniisip kung ano ang nangyayari. Biglang, dalawang abiso ang dumating na ang host ay nagising sa profesyon ng The Necromancer. Ang profesyon ay nakakatugon sa mga kinakailangan. Binabati ng system si Lin Moyu para sa pagising sa kanyang unique godlike talent at ang pagtaas ng level ng isa. Muli siyang binabati ng system para sa pagkuha ng passive skill na damage transfer. Masyadong nagulat si Lin Moyu nang makita ang lahat ng ito. Sinuri niya ang impormasyon tungkol sa passive skill na damage transfer at pangkalahat ang pagtaas ng level 1. Sinabi sa kanya ng system na ang lahat ng damage ng skills niya ay nadagdagan ng 5 beses, at lahat ng damage na natanggap niya mismo ay mapupunta sa skeleton. Sinabi ni Lin Moyu na nagdagdag ang system ng talent at passive skill. Ito ay talagang godlike. Naisipan ni Lin Moyu na subukan ito. Nagpatawag siya ng isang skeleton warrior, 10 espiritual na kapangyarihan ang ginamit. At isang bagong skeleton warrior ang ipinatawag. Ngunit ang stats ng skeleton warrior na ito ay nasa 75, napagtanto ni Lin Moyu na ang mga katangian ng skeleton warrior ay tumaas lahat ng 5 beses, at sa pamamagitan ng damage transfer skill, siya ay magiging invincible. At dito na natatapos ang unang kabanata sa buhay ni Lin Moyu, at kung nagustuhan mo ang ating video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng comment, like, share, and follow sa ating channel.